Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Mariing ipinapahayag ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang suporta sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng pag-streamline sa proseso ng halal certification. Layunin ng DTI na lumikha ng isang roadmap na tututok sa pagsulong ng halal certification para sa mga MSMEs sa iba't ibang sektor kabilang na ang pagkain. Ayon kay Alim Siddiqui Giapal, Program Manager ng Halal Industry Development, layon ng kagawaran na makapagtalaga ng investments na aabot sa 230 billion pesos mula 2023 hanggang 2028 na makalilikha ng nasa 120,000 trabaho. Binigyang din naman ni Ramatul Mamukid, Direktor ng Bureau of Muslim Economic Affairs, ang kahalagahan ng halal certification na magbibigay kumpiyansa sa mga mamimili, lalo na sa mga matataas ang pananampalataya. Sa ngayon, aabot sa mahigit 1,800 produkto na ang may halal certification para sa merkado na binubuo ng nasa 10 hanggang 12 milyong mamimili dito sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balitang negosyo at kalakalan, pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pulong ng Department of Education o DepEd sa mga kinatawan ng Go-Negosyo sa pangunguna ni Go-Negosyo founder Joey Concepcion. Layon ng naturang pulong na palakasin ang kooperasyon ng pampubliko at pribadong sektor para sa mga kabataan at guro. Ayon kay VP Sara, kabilang sa mga natalakay ang mga potensyal na pagtutulungan ng DepEd at Go-Negosyo, partikular na ang pagdadala ng mentoring talk ng Go-Negosyo sa mga eskwelahan para mapakinabangan ng mga mag-aaral at guro. Napag-usapan din ang suporta ng Go-Negosyo sa pagrepaso ng curriculum para sa grades 11 at 12, lalo na sa mga asignaturang entrepreneurship. Napagkasunduan din ang hinggil sa tree planting initiatives at school gardens sa tulong ng pribadong sektor. Sa pamagitan ng pakikipagtulungan na ito, mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa ating mga kabataan. Tiniyak naman ni VP Sara na patuloy na makikipagtulungan ang DepEd para sa mga proyektong mag-aangat sa kaalaman at kasanayan ng bawat Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahang aabot sa mahigit 1,500 ang dadalo sa pinakaunang Philippine-Asian Durian Summit na nakatakdang isagawa sa SMX Convention Center, Davao City simula ngayong Miyerkules, Oktubre 25 hanggang Oktubre 27. Ayon kay Emmanuel Belvis, Presidente ng Durian Association of Davao City na siyang mag-host ng summit, layunin ng aktibidad na mag-facilitate ng pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya at mabigyan ng dagdag na kakayahan ang mga Pilipinong farmer para mas mapalago nito ang produksyon ng durian. Ibinalita ni Belvis, may 8 speakers silang inimbitahan mula sa bansang Thailand, Malaysia, Taiwan at iba pa para sa mga diskusyon tungkol sa mga bagong teknolohiya at pamamaraan sa durian production, kabilang dito ang farm management and maintenance, irrigation at sa pag-export ng durian. Layon ng Durian Association na higitan ang average production ng durian dito sa bansa na nasa 7 hanggang 10 tons kada taon at pantayan ang produksyon ng bansang Thailand at Malaysia na nakapagpo-produce ng 15 hanggang 25 tons kada taon. Ay magbibigay din ng oportunidad sa mga durian farmer para palawakin ang kanilang market sa pamagitan ng pakikipagkonekta sa mga exporter at mga kumpanya ng mga packing houses na kasama sa mga partisipante. Maliban sa mga plenary, highlight din sa kauna-unahang Philippine-Asian Durian Summit ang Davao Agriculture Exhibit na lalahukan ng nasa 100 exhibitors mula sa bansa at mga bansang Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia at South Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.